bumalik kami dito sa bukid kinabukasan dahil gagawin po ni Hapon itong tractor. Hi, hello, minasang konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Habang nakaupo nga pala ako kanina, ay meron pong pinigay si Hapon na pera. Isang lapad nga po ito kung sa peso ang katumbas ay nasa 3,800 pesos. Bigla nga po niya akong inabutan. Tinanong ko siya kung para saan po yung pera. Sabi nga po ng asawa ko, kapag meron daw kaming gustong bilhin ni Kenshin, ay gastusin daw namin ito. Diba nagsingpat nila kay ko, auntie? Sa totoo lang po mga auntie, hindi na po talaga ako tumatanggap ng pera sa asawa ko. Simula po nung nagkaroon na ako ng sariling income, ay hindi na po talaga ako humihingi sa kanya. Si Hapon po ay nagbabayad lahat ng mga bills namin at mga pagkain na pinag-grocery namin. Kaya hindi na po ako humihingi sa kanya para gastusin na lang po niya yun pambili ng mga pagkain namin. Pero kapag walang-wala naman po ako, ay nagbibigay naman po tong asawa ko. Ako po kasi yung tipo ng asawa mga auntie na bigyan man ako o hindi ng asawa ko, ay okay lang naman po sa akin. Alam ko pong merong iba sa inyo na hindi mag-a-agree sa akin. Ako po kasi, wala naman po akong pinagkakagastusan. Nakabili lang po ako ng isa o dalawa sa mga gamit ko, masaya na po ako doon. Pagkatapos nga po pala namin bumili ng gamit doon sa Watahang, dumiretso muna po kami dito sa gasolinahan. Bubayad po kasi si Hapon ng bill namin sa gas. At habang hinihintay po namin yung asawa ko, pinakain ko na po si Kenshin ng onigiri. Kanina nga po pala bago kami umalis ng bahay, gumawa na po ako ng onigiri, baon namin sa bukid. Para in case kapag nagutom po yung anak ko, meron po siyang kakainin. At pagkatapos nga po pala namin magbayad, dumiretso na po kami dito sa paggawaan ng mga traktor. Tanong nga po yung asawa ko, dahil kapag hindi po nagawa yung traktor namin, bibili na lang daw po siya ng bago. Hindi pala bago mga auntie, second hand po na traktor. Tapos po magtanong ng asawa ko, dumiretso na po kami dito sa bukid. Agad-agad na nga rin po niyang ginawa tong traktor. Sayang naman po kasi kapag nasira to, wala na po kaming gagamitin. Sa bumili, kailangan niya talagang gawin yung best niya para magawa niya tong traktor. Habang bising-busy nga po kami ng asawa ko, eto naman po si Kenshin bising-busy din maghanap ng mga insekto. Ito na nga po, finally, pagkatapos po ng siyam-siyam, nagawa na po ni Uncle yung Hapon. Habang naglilinis po yung asawa ko, ako naman, nagbubungkal na po ako dito ng lupa. At para mabilis po yung trabaho namin, magtatanim na po ako dito ng labanos. Etong pagbubungkal ng lupa, minsan, ito po yung pinakamahirap. Napakasakit po sa likod. Pagpay nila kay ko, nakatugaw lang suna. Kenshin mat, no, ana-ana lang tibirbirugan na. Etong buong bukid nga po pala mga auntie, lahat po yan ay tatamnan po namin ng mga labanos. Hindi nga po ako sigurado kung lalaki pa ba tong mga to. Sobrang late na din po kasi kami nakapagtanim mga auntie. Pagtatanim nga po pala ng labanos, binamano-mano ko lang po ito. Parang lang po ako nagtatanim ng sibuyas o kaya naman palay. Eto na nga po lahat yung mga natamnan ko. Malapit ko na pong makalahati. Dahil madilim na po at hindi ko na makita, kaya nagaya na pong umuwi si Uncle yung Hapon. Babalik na lang po kami ulit sa susunod na araw. Fast forward na nga po, pagkatapos nga po pala naming maligo at maglinis ng katawan, dumiretso po kami dito sa restaurant para kumain. Anong oras na po kasi kaming natapos dun sa bukid, kaya hindi po ako nakapagluto ng hapunan. Kaya ang sabi po sa amin ng asawa ko ay kakain na lang daw po kami dito sa labas. Habang nakaupo nga ako dito mga auntie, ramdam ko po yung sakit ng katawan ko. Pati pa si Kenshin, hindi napagod at napakadami pa niyang energy. Pagkatapos na pala ng ilang minutong paghihintay, dumating na rin po yung in-order namin. Arigato. Ay, domo. Oishiso. Kenshin ka? Kurani? Katsudon. Katsudon? Itadakimasu. Yung in-order nga po pala ng asawa ko ay katsudong, ako naman po ay kare. Dahil hindi ko po maubos tong akin, kaya hinatian ko na lang po yung anak ko. Dito nga pala sa restaurant, napakasarap po ng kare nila. Kaya sa tuwing bumabalik kami dito, ito po palagi yung in-order ko. Gochosama deshita. At pagkatapos namin kumain, dumiretso naman po kami dito sa supermarket. Dahil wala na po kaming stock sa rep, kaya dumaan muna kami dito para bumili. Habang namimili nga po kami dito mga auntie, meron po ako dito nakitang kastanyas. Etong hawak ko, meron pong laman na 6 na peraso. Nagkakahalaga po ng nasa 623 yen. Samantalang ito naman pong isang peraso ay nagkakahalaga po ng nasa 100 yen. Dito po sa Japan ay napakamahal din po ng kastanyas. Pagkatapos nga po pala naming mamili, dumiretso na po si Uncle yung Hapon dito sa counter para magbayad. Tapos po namin mag-grocery, dumiretso na po kami dito sa bahay.
Pagkatapos maglandian ng dalawang hapon ko, si Kenshi naman ay nasa tabi ko. Meron nga po siyang hinihintay at gusto po niyang kumain ng ice cream. Papa? Papa? Pagkatapos ko pong matanggal sa basket yung mga pinamili namin, ay nilagay ko na po sa ref. Pagkatapos ko pong punasan yung mesa, ay nag-vacuum naman ako. Habang busy ako dito, yung dalawang hapon ko naman po ay busy rin sa mga kanya-kanya nilang mga gawain. Ay na nagimas tibiyag dagiti agamakon, ayan. Sale lang po at dito po natapos ang aming mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and... Bye-bye. Thank you for watching. うるさい。